ibalik ko po yung issue ng presyo ng kuryente, Mr. President. Dito ko na siguro tatanungin ang ERC sa pamamagitan ng chair. 24 years na po nire-regulate ng commission ang industriya under EPIRA. May nabuo na po bang conclusion at rekomendasyon kung bakit hanggang ngayon ay bigo ang pamahalaan na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa? Hindi ba may malaking kinalaman dito ang, masasabing addiction natin sa conventional energy, Mr. Chair? Actually, isa rin dahilan kung bakit po mas mahal ang kuryente natin dito po sa region. In fact, mas mura lang tayo sa Singapore ng konti is because tayo ho ay full or ang charge natin sa consumer natin is the true cost of electricity. Most regions produce their own oil, so sinasubsidize ho nila yung kanilang electricity cost, katulad po na sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia. So malaki po yung kanilang subsidy na binibigay. Dito ho sa atin, nung ipinasa ho natin yung EPIRA, tinanggal na ho natin yung subsidy. So everything now is deregulated and liberalized. And trabaho ho ng ERC ngayon to make sure that all of these industry players are acting in accordance with the regulations na pinopromulgate po ng ERC. And this is to make sure that even ang playing field at laban-laban ho talaga para bumaba ang presyo. Now, doon po sa tanong on conventional fuel, kailangan ho talaga ng energy transition dahil hindi ho talaga pwedeng biglain. And yan naman po yung linalabas po ng DOE every year through their Philippine Energy Plan, PEP. At makikita ho natin doon na ang goal ho talaga ay mas malaki ang eventually ang RE po will play a bigger role in our energy mix. So yung po ay nakalatag po yan doon sa tinatawag natin PEP or Philippine Energy Plan. Salamat, Mr. Chair. And siguro dun sa mga sagot ng good share, nakakapulot na rin kahit tayong mga nakikinig kung ano yung mga rekomendasyon, posibleng rekomendasyon rather, moving forward. Halimbawa yung ibang mga bansa na kayang hindi mag-charge ng true cost kasi nagpo-produce ng sariling langis kaya't nasa-subsidize yung kanilang mga consumer. So, yung hindi pa na-optimize na mga oportunidad natin na makuha yung sarili nating mga oil reserves, halimbawa sa ating karagatan, para posibleng may mag-materialize na scenario na makapag-subsidize din po tayo sa ating mga consumers, hindi man buo, at least partially. Yung deregulation, yung liberalization under the EPIRA, actually golden opportunity sa susunod na taon na first quarter of a century ng EPIRA, yung isang bagay na DOE na rin ang nagli-lead or nagsuggest sa ating lipunan, sa ating gobyerno, i-review para sa posibleng pag-amyenda o pag-update ng EPIRA, ng ating energy policy framework. And salamat din, Ms. Good Chair, sa pagbanggit sa energy transition. In fact, dumalabas po yung usaping iyon sa major thrusts ng department kung saan sinabi niya accelerating the implementation of energy transition initiatives. And salamat din sa pagbanggit sa renewable energy. Malaking papel na gagampanan niya sana sa pagbaba ng presyo ng kuryente. And I will ask follow-up questions about that towards the end of my interpellation, Mr. Chair. Katulad po, just Yes, to Mr. interject, Senator Risa, Mr. President, dito po sa PEP 2023 to 2050, for 2024, ang generating capacity natin for renewable is about 9 gigawatts. By 2028, aakyat po to 22 gigawatts. So that's 22,000 megawatts. And then from 2023, aakyat po siya sa 26 gigawatts. For 2040,
aakyat siya almost 3 times to or 2 times to 66 gigawatts. So makikita ho natin ang plano talaga is to ramp up ang capacity natin or generating capacity natin for renewable energy. And this will come from mainly solar and wind, Mr. President. So that's the direction that the energy, the DOE is taking. Maraming salamat, Mr. Chair. It would really be something to look forward to kung talagang tatahakin po natin yan. Dahil kaugnay nung isang later question ko rin po, lumalabas po talaga all over the world na lalabas na pinakamura talaga para sa mga bansa at para sa mga mamamayan, ang renewable energy. So kung tatahakin po natin ito at tutumbukin natin itong mga targets ng Department of Energy, pag-ramp up nito ay talagang mas makakamit natin yung mas murang kuryente dito sa ating bansa, Mr. Chair.